Ang pagsisimula ng madilim na digmaan, Hunter x Hunter, Deep Recap. Isang masinsinang usapan ito mga ka-anime, tungkol sa paglalakbay ni Gon, Killua, at iba pang hunters habang humaharap sila sa pinakamadilim na banta. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang masalimuot at madugong yugto sa Hunter x Hunter, ang mga plano, misteryo, at tunggalian sa pagitan ng mga hunter, Chimera Ants, at mga taong may sarili ring layunin. I-recap natin ang mahahalagang pangyayari gamit ang malinaw na salaysay, analysis, at character insight sa Tagalog, upang mas maging madaling sundan. Kung gusto mo pa ng iba pang Tagalog recap at anime review content, mag-like at mag-subscribe na. Sa mundo ng mga hunter, hindi sapat ang lakas o talino lang, kailangan mo rin ng matatag na kalooban, tamang diskarte, at kakayahang magdesisyon sa gitna ng kaguluhan. Sa episode recap na ito, bibisitahin natin ang masalimuot na banggaan ng personal na kagustuhan, tunggalian ng prinsipyo, at banta ng isang halimaw na maaaring gumuho sa buong mundo. Ito ang yugto kung saan unti-unting lamilinaw, kung sino ang tunay na nagtatakda ng kapalaran, ang tao ba, ang halimaw, o ang mismong laro ng buhay. Nagsisimula ang kwento sa samut-saring pahayag, banta, at emosyon, may mga karakter na nagpapakita ng tapang, habang ang iba na may kinakain ng takot, at pagdududa, may nagsasabing susunod daw sila sa kalooban ng kanilang ninuno, may nag-aalalang bisitahin ang isang lumalapit ng problema, at may nagbubulalas ng galit at pangungutya. Sa likod ng mga linyang ito, makikita natin na bawat isa ay may dalang sariling kasaysayan, mga sugat ng kahapon, at mga bagay na handa nilang itapon, kapalit ng kaligtasan, o tagumpay. Ang iba na may nagiging mapagmataas, itinuturing ang sarili bilang mangangaso, at ang iba bilang hayop na inaabangan lang mahulog sa bitag. Ang damdaming ito ang magpapakilos ng mga susunod na pangyayari. Habang lumalala ang kaguluhan sa labas, may isa pang laban ang nangyayari sa loob. Ang politika, may mga nagsasabing kontrolado na nila ang magiging resulta, may gustong magbigay ng isang boto pa, at may kumokontra na tila ba hindi dapat tanungin ang ilang bagay. Ang puntong ito ay nagpapakita ng dalawang mundo. Ang digmaang pisikal laban sa mga halimaw, at ang digmaang intelektual, para sa kapangyarihan. Dito pumapasok ang tensyon sa Hunter Association, depende raw sa interpretasyon ng Hunter 10, maaaring magbago ang buong direksyon ng operasyon, at ng araw na nag-self-destruct si NetEro, nagliparan ang daan-daang aircraft, simbolo na ang laban ay lumampas na sa personal na tunggalian, isa na itong global crisis. Sa gitna ng kaguluhan, may mga karakter na halos mabali na sa pressure, may nababalitang kaibigan, na malapit ng mamatay, may nagsisisi, at may sumisigaw na kasalanan ko lahat. Ngunit paulit-ulit ding pinapaalala, na bawat isa ay may responsibilidad, kahit mahina, kahit natatakot, kahit naguguluhan. Maraming eksena ng emosyon, takot, galit, at pag-asa, pero sa bandang huli, ang pinakamahalaga sa mga karakter, ay ang pagtanggap na may papel silang kailangang gampanan, hindi sapat ang damdamin, kailangan nilang kumilos. May mga eksenang nag-uusap sila, tungkol sa kung paano manalo, paano gumalaw, at paano mag-isip sa isang laro, na parang walang patutunguhan, parang chess na buhay ang nakataya. Makikita rin natin ang ideya, na ang mga taong lubos na sumusunod lang sa sariling kalooban, ay mas delikado kaysa sa mga sumusunod sa plano. Dito, binibigyang diin ang karakter bilang mandirigma, sa makatuwid hindi pwedeng padalos-dalos. Kahit pa they shout, fight, or challenge others, ang tunay na lakas ay nasa diskarte. May mga tumatawa sa harap ng panganib. May sumasayaw kahit nasa bingit ng kamatayan. At may nagsasalaysay kung paanong dahil sa pagiging hunter, nakita nila ang oportunidad para baguhin ang kanilang buhay, kahit nagsimula lang sila sa kawalan. Sa gitna ng mga pagpapaliwanag, may nagsasalaysay ng kanyang pinanggalingan. Nakipag-usap siya sa iba't ibang uri ng tao, empleyado, freelancer, ordinaryong mamamayan. Ikinukumpara niya ang kanilang takbo ng buhay sa higit na magulo at malupit na mundo ng mga hunter.
Sinasabi niyang kung minsan, ang mundo ay parang punong kulang sa sustansya, may bagay na hindi nabubuo, may bagay na hindi tumataba. Ang punto, kung ano ang gusto mo sa buhay, minsan hindi mo agad makikita sa harap mo. Kailangan mong hanapin. Kailangan mong kumilos. Habang papalapit ang kasagsagan ng kwento, maraming karakter ang nagbibigay linaw sa sarili nilang motibasyon, merong naghahanap ng saya, may naghahanap ng layunin, at may naghahanda ng matinding paghihiganti. Hindi na ito basta simpleng misyon, isa na itong pagharap sa kinatatakutan nila. Ang mga sigaw, tawanan, at hamon ay nagpapakitang kahit gaano kadilim ang sitwasyon, ang mga tao ay may sariling paraan ng pagharap dito. May nag-aastang baliw, may nananatiling seryoso, at may nagtatago ng sakit sa sarili. Sa huling bahagi, nagiging malinaw na ang lahat ng pangyayaring ito ay nagtutulak papunta sa isang malaking laban, hindi lamang laban ng lakas, kundi laban ng kalooban, prinsipyo, at pagkatao. Ang mga karakter ay dahan-daang nagiging handa. May umaamin ng kasalanan, may kumakapit sa pag-asa, may nagbubuo ng diskarte, at may lumalaban para sa mga mahal nila. Sa video na ito ay nagpapakita ng isang yugto kung saan halos lahat ay nasa bingit, at ang susunod na galaw nila ay magtatakda ng kapalaran hindi lang nila, kundi ng buong mundo.